Hi everyone! Good morning. Topic natin for today is patungkol sa patience, pagiging pasensyoso. Patience in reference to God. This is goodness, holding the punishment of the sinners over a period of time. It represents character. He does not rush to anger. Salamat sa Diyos kasi hindi siya mabilis magalit, but gives space for repentance. Lagi siyang nagbibigay ng pagkakataon para tayo ay magsisi sa ating kasalanan. God's patience is not weakness or delay, but the purpose of this mercy is both for the display of His toward both the elect and the rebellious. His patience magnifies His justice, as no sin goes unpunished. His grace, as many as He led salvation during this delay. He never presumed on God's patience, but repentance and reverence and gratitude. And yung verse natin for today, yung matatagpuan sa Nahum 1 verse 3. Sabi dito, the Lord is slow to anger, but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. Ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan, at sa anumang kaparaanan ay hindi papawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. So, yung Nahum is isulat to sa around 700 years. Yeah. At ito yung mga panahon na sinakot ng imperyo ng Assyria, yung Israel, na talagang winaasak yung Northern King of Israel. At yung mga tao, humihingi ng hustisya sa Panginoon. Yes, naging makasalanan yung taga-Israel, pero mas makasalanan yung imperyo ng Assyria. And sabi nito, the Lord will not let the guilty unpunished. Yung nagkasala, hindi hahayaan ng Diyos na hindi maparusahan. Kailangan maparusahan. Pero, sinasabi dito, the Lord is slow to anger. Bagal magalit ang Diyos. Nagbibigay siya ng pagkakataon na magsisi yung mga tao. And in fact, dito makikita natin yun sa story ni Jonah na sinugo ng Diyos sa Ninive. Yung Ninive yung kapitan ng Assyria. Gusto ni Jonah wasakan yung Ninive, pero yung Diyos pasensyoso. Sabi ng Diyos that time, ayokong wasakan ng Ninive, gusto ko muna silang magsisi. That's why sinugo niya si Jonah para maibigay yung mensahe na kailangan nila magsisi. Dito sa Nahum, makikita natin na ang Diyos natin is makapangyarihan. Hindi siya weak God, mahinang Diyos na hindi niya kaya magparusa. Pero hindi ginagawa ng Diyos ang magparusa all the time. Sa halip, nagpapasensya ang Diyos upang tayo ay mabigyan ng pagkakataon makapagsisi. Ito ay isa sa mga first teaching natin is God is patient and slow to anger. Dito sa Nahum, the Lord is slow to anger. Hindi lamang ito sa verse ng Nahum, pero makikita natin ito sa mga verses na inilagay ito na paulit-ulit sa Old Testament, sinasabi ng mga propeta na the Lord is slow to anger. At nung kinausap ng Diyos si Moses, yan din ang revelation ng Diyos kay Moses. Mabagal siya magalit. At napakalaking bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon bilang tao. Dapat magpasalamat tayo kasi ang Diyos, hindi katulad natin mga tao na mainitin yung ulo, yung ibang mga pinanganak ng mga 80s and 90s na madalas sila yung nakaranas na isang mali lang, pinapala na agad ng magulang ng tatay, or kaya isang nakasigaw kagad. Kaya talagang yung mga 80s and 90s maraming klaseng parusa na sa mga bata na minsan pang nagkamali ka, palo agad, diba? Pero salamat kasi yung Diyos natin hindi ganon. Na pag nagkamali ka, palo agad. Pag nagkasala ka, most of the time, God give us the time to repent.
para magsisi. And the Lord is patient and slow to anger. And salamat sa Diyos kasi yung Diyos hindi katulad ko. Kasi minsan mainitin yung ulo ko. At bigla na lang parang sumasabog, diba? Lord, thank you kasi yung Diyos, kung katulad natin yung Diyos, baka matagal na natin pinuksa ang isa't isa, pinuksa yung sarili natin, diba? Kaya nagpapasalamat tayo kasi yung Diyos natin is slow to anger. Ay may mga asawa or partner na sobrang ang bilis na bagay, maliliit na bagay, nagagalit agad. Kala mo sobrang laki na ng problema nagawa mo, di ba? Pero salamat kasi yung Diyos hindi ganoon, mabagal siyang magalit. Lagi mayroon time for us to repent. Lagi tayong binibigyan ng panahon magsisi, and God is patient, slow to anger. Number 2, delays justice to extend His grace. Minsan kasi iniisip ng tao na kunyari, nagginawan tayong kasalanan, gusto natin parusahan kagad yung nagkasala sa atin. Pero pag tayo nakagawa ng kasalanan, ayaw naman natin maparusahan ng Diyos, diba? Gusto natin i-delay yung kaparasan ng Diyos at para mabigyan tayo ng chance magsisi, diba? So, usually ayaw natin magpasensya, gusto natin parusa agad, ganyan, diba? Kapag may nagawang kasalanan sa atin. Now, sometimes iniisip natin na are you weak? Oh, you gonna iniisip ng iba na, Lord, mahina ka ba? Kasi tatay ng mga panahon na yun. Yung iba kasi siguro yung mga panahon na nandun si God sa sitwasyon na God has the power to execute justice, pero mas pinili niya maging slow to anger. At hindi niya ginagawa because he's slow to anger. God delays justice. Yung hustisya niya, dinidelay niya. That's why the Lord will not let the guilty go unpunished. Pag guilty ka sa harapan ng Diyos, dapat parusahan ka talaga. Pero i-delay yun ng Diyos para para magbigay ng pagkakataon sa atin, manumbalik sa Kanya. That's why God delays justice to extend His grace. That's why meron tayong tinatawag na grace period, diba? Minsan, yun yung time na kailangan natin magsisi at manumbalik sa Diyos bago yung pasensya ng Diyos into niya at ibigay sa atin yung kaparusahan. And right now it shows that God is still giving people time to repent, and hope may chance pa magsisi yung mga tao. Kasi pag nanumbalik ang Panginoong Jesucristo, yung mga mahal natin sa buhay, dapat magsisi din sila at manumbalik sa ating Panginoon. Ngayon na mismo na dapat hindi na pinapatanggal yun. Huwag na natin antayin yung second coming para magpatawaran tayo sa kasalanan. Umpisa na natin ngayon. And we must quick to repent. Tayo mga tao dapat mabilis magsisi. Ang Diyos mabagal magalit. Tayo mga tao dapat mabilis magsisi. Kapag iniisip natin na ang tagal naman magalit ng Diyos, okay lang yan. Kasi, yung iba talagang may mga mindset na itutuloy ko na lang itong kasalanan ko, and aminado ko dyan na nagagawa ko siya, at kaya nga humihingi ako ng kapatawaran kapag sobrang alam mo yun, minadadali ko yung mga bagay-bagay. At nagkakasala tayo, we must quick to repent, maging mabilis sa pagsisisi. At sabi dito sa Romans chapter 2 verse 4, or do you show contempt of the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing God kindness intended to lead you repentance. So, yung pagpapasensya ng Diyos, hindi, kung pwedeng itatak sa utak na pasensya na lang yung Diyos, pwede niya akong patawarin sa kasalanan ko. So, dapat, hindi mo ba alam, kaya hindi ka pinaparusa ng Diyos or pinagpapasensya ka ng Diyos kasi gusto ng Diyos magsisi ka. Hope, apply natin to kasi yung patience ng Diyos is para magsisi tayo,
para magpatuloy, para